Hello, companions! Welcome to Inside Comms! Ayan, this is our third episode and may napapansin ba kayong medyo iba today? Actually, ako madami ako napapansin. Unfortunately, guys, hindi makakapunta ang ating main host, which is si Kenneth. So, we have a substitute, which is si Shai Palmayara. Ayan, so, Chloe. sobrang Kamusta? flexible, no? Sobrang flexible kasi nakaraan from our previous episode, siya yung aming guest, si Shai. And now, one call away kasi si Shai as ComArt student. And siya yung aming in-invite to substitute para sa aming host na si Kenneth. Alam mo, girl, parang ang daming all around talaga ang comms. Yes, I love very comms, true. grabe. Very So, true yan. Yes, isang tap mo lang. Okay, dito na ako agad. Yes, One and call nakakatuwa away. kasi lahat tayo, very willing naman tayo na mag-substitute Yes. na kapag tinawagan tayo within the day, pumupunta rin tayo kagad, Yes, diba? And ayun yung napaka-flexible. superpowers nating mga com-arts. So, Speaking without of further ado, one call Chloe. away, ang mga superpowers ng com-art student, why don't we welcome sino ang yan, girl? aming very respectable Wow, guest for respected. today. And Yes. sobrang honored kami na napapayag namin siya for this episode. Excited ka na ba kung I am sino very, siya? very excited. Siya ang aming former president of the Communication Guild. And siya ay Gawad Galiliano Leadership Award. And siya Summa. ay ang summa cum laude of batch 2025. Yes. Why don't we all welcome none other than Miss Princess Perez! Let's give her a round of applause. Grabe, Miss Princess. Ate, we're very honored po to have you here. Thank you so much Sobrang po. thank you kasi napapayag ka namin. Of course naman, I'm very happy din and honored na ako yung naisip niyo to interview sa inyong Inside Com podcast. Ayun. Sobrang honored kami. And to be honest, ate, naisip ka na talaga namin i-reach out. Pero, alam mo yun, medyo natatakot kami na i-reach out. Nag-aalam pa Syempre, ako. Baka busy ka kasi. as a Siyempre, busy person, nahihiya rin kami na mag-reach out sa'yo na, to come here sa aming podcast. And we're Podcast. very happy na napapayag ka namin. Yeah, of course naman. Anytime, I really love to help, of course, sa ating mga fellow companions kasi alam ko rin yung mga napagdaanan nyo and I am, and I'm trying to continue din naman to spread kung ano nga ba yung mga natutunan ko nung time ko. Yes. Si Ate Princess kasi, graduated last year lang. And siya nga, yun nga, as I mentioned, siya yung summa cum laude from her batch. So, ayun, sobrang grabe yung credentials ni Ate Princess. So, marami tayong matututunan sa episode na to from Ate Princess as someone na nag-aral here sa Benilde Antipolo and ngayon na nasa field na ng industriya. yes, Chloe. So, tanongin naman natin sa Ate Princess kung ano ba yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Yes, so ako, I am an Accounts and Production Associate sa Lit Lab Studio. So, isa siyang content creation house where nagpo-focus kami on making mga TVCs, mga social contents. So, to give an example, last week, kaka-shoot ko lang with Samsung Philippines. So, okay naman siya to disclose. Kasi kung nakita niyo yung bagong content ngayon ng Samsung, di ba, they just recently released their newest phone. So, Yes. most of their contents were made by us. So, parang Wow. before pa makita yung mga bagong phones. So, nandun na kami. Nagtatry na kami. Wow. So, yun yung isa sa mga examples ng mga works that I've been doing right now. Ayun. So, Ate, paano po yung naging struggle niyo para po makapasok po sa kilalang studio? Yeah. Well, thank God. And surprisingly, I was actually an intern there kasi. So, pumasok ako doon without any knowledge about their company. Nung intern ako, and I didn't even know kung ano nga ba yung Accounts and Production Associate. Because when I was in college, parang mostly focus ako on directing, parang heading an event, and etc. So parang nung pumunta ako doon, it was a new experience for me. So mostly logistic siya. So, ayun naman, now that
binigyan nila ako ng chance na ma-absorb sa company nila, which is I'd say very rare for them. Kasi sa company namin, mga 22 lang kami. So, it's actually a startup na company. So, parang very limited on the people that they want to accept. And I'm very grateful na nakita nila yung potential na meron sa akin. Pero hindi naman din ako agad-agad na nakuha kasi parang ilang months pa bago ako i-absorb. So, yun yung challenge ko siguro na parang paano ako maghahanap ng other company that I like kasame doon sa nagustuhan ko sa company ko right now. Yeah. So ate, talaga ng lahat po ng natutunan niyo sa comms, na-apply niyo talaga sa trabaho niyo po ngayon? Oo, surprisingly, no? Akala ko talaga parang it's different. Kasi kunwari kayo, nung high school kayo, parang hindi rin naman totally natin masasabi na lahat no napag-aralan natin, di ba? Yes. Nagamit natin nung college, Actually po. di ba? Parang ang daming mga, like math and everything, Yes. science. Ano ba talaga, like hindi siya, it's not for us. You guys know that. Tapos neto nung college, parang ang ganda kasi nung comm. I really love comm because it's very, very, it's diverse. So lahat ng mga gusto mong matutunan, it's out there. So ikaw na bahala kung anong pipilian mo na imamaster mo. So thank God nga, or thank the universe na lahat ng yon is napagdaanan sa comm talaga. Kahit na sabihin nyo na parang ang redundant or cliche na sinasabi ko, I swear, like, siguro ako yung living proof. Like, sobrang dami ko nang sinasabihan na, yun, it's very, talaga, parang, kung anong ginagawa nyo ngayon, like, even right now, like, everyone's doing right now, yun at Ate, gagawin. not related, pero parang ang galing niyo pala. Ang ganda niyo pala dito. Uy! Ang ganda niya, no? Uy, hindi. And very Ang ayos liit ng niya talagang mukha home niya. art Ang student na cute-cute niya. presentable. Ngayon lang yan. And as mentioned niyo po kanina na pumasok kayo sa Lit Lab Studios na wala kayong knowledge. Mhm. So, your first week doon, paano ka nag-adjust since bago sa'yo lahat yun? Mhm. First week ko, syempre as an intern, parang aakalain nyo kasi pag intern ka, di ba yung mga typical stories na, papag-print ka, papag-ano ka. Yun yung mga company na ayoko and I'm hoping na sa inyo, hindi nyo makukuha yun. Pero nung week 1 ko, nagkaroon ako agad ng shoot. And yung shoot ko was an out-of-town shoot. It was for Lucky Beauty, if you guys know Andrea Brillantes. So, ako agad yung naging talent coordinator that time, even intern. So, that's what I really love about that company. Since yung mga kasama ko, puro Gen Z sila. Gen Z millennial, yon. So, lahat sila very inclusive and gusto nilang ibigay sa'yo agad yung mga dapat gawin despite you being an intern. Kasi dun ka matututo and I really believe in that because experience is really the best teacher talaga. Parang lagi yung mga nating iniisip na, alam mo yun, parang paulit-ulit na. Pero yun, totoo talaga siya na ganun yung dapat nating gawin for us to learn. So yun, pumunta kami agad. Third day ko, nag-ocular kami Batangas. Tapos, umuwi kami saglit na Manila and then we went back again sa Batangas ng 2 days. So, yun yung bagong perfume ni Andrea Brillantes. And yun, pinakilos na nila ako. Kaya ko na, yung pagiging prod naman, it's something that we do. Like, diba, like recently nga nakapag-prod kayo ng Spotlight. So, hindi naman sa super wala ako talagang alam sa pagpo-prod. It's more on, wala akong alam pa sa how they work. Pero when it comes naman as being comm, alam naman natin na kaya talaga natin maging flexible on anything that we do. So yeah. Yun nga, as mentioned kanina rin na sobrang Very flexible natin na nung nakaraan na lang siya, Guest to guest lang, host. ngayon host na. And hindi ka kasi pwedeng director ka ngayon, director ka ulit sa next project. Oo. Sobrang paikot-ikot siya. Ngayon, production assistant ka, bukas writer ka. Yeah. Iba-iba siya talaga. Umiikot ganun siya. talaga. So, would you say, ate, na yung ginagawa natin, or kami ngayon, currently sa Benilde Antipolo as Communication Arts student, na-a-apply talaga siya sa real life sa Oo. industry? Super talaga. Parang, ayun nga, lahat ng mga knowledge ko or lahat ng mga strengths na nakuha ko was because of Benilde Antipolo, because of communication. Kasi the good thing about us and the good thing about our professors is that they give us
mga hands-on work. Like, ito, for example, mounting a podcast, mounting an event, going outside, meeting new people. They're trying to hone us kung paano maging human in our industry. So yun yung pinaka nagustuhan ko talaga sa Binilog. Kasi unlike sa not to bash any school or what. Pero siguro yun yung napansin ko na very strength ng Binlog talaga. Talagang binibigyan nila kayo ng hands-on experiences. Kahit sa tingin nyo right now, it's very hard. Pero once you guys are in the industry, ngayon pa lang na experience nyo na lahat ng hirap, lahat ng puyat, araw-araw may mga project, gabi-gabi kayo umuwi, mas madami pa kayong ma-experience kapag sa industriya. Pero ang maganda doon, hindi na kayo magrereklamo, hindi na kayo babagod, hindi na kayo mahihirapan na, ay, ganito pala yung totoo. Hindi kami mabibigla. Oo, hindi rin Kasi mabibigla. sanay na kami. Oo. Yun nga rin yung lagi kong sinasabi sa mga friends ko, family ko, kapag nagtatanong sila. Lagi ko nang pagmamalaki na grabe yung Binilog Antipolo when it comes to parang ipapractice nila yung students nila. Hindi ka nila ibibigyan ng bookwork lang na puro book-based na lessons. Diba? More applications. And it's something na wala pa ako sa totoong industry, pero I know na we are very much close sa reality. And mas maging mahirap yung reality doon, which is totoo yun. Pero, parang nahayaan kasi kami right now na gumalaw sa on our own, which is sobrang nakakatuwa kasi hindi siya, kumbaga, spoon-fed na mga projects. So, sobrang training ground talaga yung Binilog Antipolo. So ate, babalik naman tayo sa nakaraon dito sa Binilog. Wow. So, paano niyo po ba nakilala ang Antipolo Binilog? Okay, so nung nakilala ko yung Binilog Antipolo, it was actually Lasal pa. Because two of my sisters went here. So yung isa kong sister was marketing, then yung susunod ko naman is comm siya. So doon ko natutunan on how things work. And firm believer kasi ako dati na parang since technology advances, I know that communication is a very, very it's a good course because it will be on trend. Yun yung talaga na lagi kong pinagmamalaki sa mga classmates ko before na parang gusto engineer, doctor, whatnot. So parang ako gusto maging practical. As much as practical for them, typical nurse, etc. Ako, point of view ko is practical yung communication because it grasp na yung anong meron tayo right now, which is technology, social media. So, ang dami-dami opportunity na meron. Like, hindi lang sa television, hindi lang sa film, mostly social media. Like, it has a lot of potential. Yun yung bakit ko talaga pinili yung Binilog. Well, besides rin na malapit sa bahay. Pero yun talaga. And I believe naman na, I guess we resonate on that part. You guys can see then the future of comm. And it's happening right now. So ate, nung pumasok ka dito, madami ka na po ba agad nakilala, na friends, tapos na related din talaga na gustong-gusto yung comms? Actually, it was sad nung batch namin. Maybe hindi lang sa amin or I don't know. Pero kasi nung batch ko, most of my classmates parang chose comm just because they didn't know what to choose na parang course. Naging option. It was sad, but it's the reality kasi parang hindi naman din all the time everyone knows what they want. So, nung time na yon, madami akong friends, oo, pero most of them parang hindi talaga tugma sa comm major course, ganun. Pero eventually, nag-grasp nila, nagustuhan nila, and ayun, parang halos lahat naman kami nasa industriya na. And yeah, I'm happy na may kanya-kanya kaming na-focus on kasi yun nga maganda sa comm, diba? Like, parang exposed ka sa different fields. And yeah. So, during that time na student ka, ate, syempre nabibuild sa atin yung expectations. So, how would you differ yung expectations mo as a student and then now yung reality mo na as someone working in the field?
Okay. So, yung expectation ko kasi ng student, siguro lahat naman tayo, expectation natin is madali lang, na parang walang mate. So, like ano lang yan, shoot, Tapos na agad. oo, ganun lang, yun lang din. Pero, yun, I thought it was gonna be easy. At first, oo, kasi wala pa masyadong shoot, right? More on, theoretical. Pero as time goes by, kapag sabay-sabay na lahat ng mga subjects ng shoot video, lahat, doon ka na, mawiwindang sa mga nangyayari. Pero, yun nga, nung yung expectation ko rin kasi sa work ko right now, since parang naging same din naman siya na prod, which is yung specifically na ginagawa natin, yun din, na I know it's gonna be hard, but the thing about this is, mas malawak na yung mapupuntahan mo in exchange of your hardship. Kasi, for example, sa school, exchange ng hardship mo would be graduating. But it doesn't mean that you will succeed in life, di ba? But now that I'm in my working era, yung hardship is nagre-reward siya ng, of course, money, connections, and learnings. Continuous learnings talaga, even up until, sa pag-work natin. Kasi doon din ako naging believer sa continuous learning. Like, hindi naman yung typical na learn na, like yung mga math. yun. Ibibigay ko na yun sa iba. Pero sa atin kasi, continuous learning sa trend, sa AI, of course, kung talagang we should embrace it or whatnot. And yeah, yun yung expectation ko na it's gonna be hard, especially na working ka. Pero we should always remember na it's gonna be fruitful talaga. Speaking of AI, maraming tao, especially, hindi, nasa com arts or not, maraming nagsasabi na mapapalitan ang mga communication arts Ng people AI. ng AI. Pero ako, I'm a firm believer na hindi tayo mapapalitan ng AI. AI can be a tool, a big or huge help to us. But I doubt na Mapapalitan niya tao. tayo. And mapapalitan siya ng Kasi, ate, as someone na nag-work, do you think tayo is replaceable by AI? Ako, ang number one answer ko then is no. Never tayo magiging replaceable, but it's actually a tool that we can use for us to be it will be helpful talaga. Actually, even sa industry natin, it's actually very common for agencies, production houses to use AI sa kanilang presentation deck, kung tawagin. Yung pitch na tinatawag, di ba? Pitch tayo sa client, present tayo ng deck, magagawa tayo storyboard. Yung mga storyboard ngayon, mostly ginagawa siya through AI. But some still parang embrace yung traditional na mga artists. Pero on our end, syempre, since fast-paced, rushed, madaming client, hindi talaga siya maiwasan. But, ayun nga, it's up to us and it's up to the industry kung until when nila tutuldukan yung AI sa paggawa ng paggawa ng mga bagay. Kasi hindi naman mamamount ang AI ito eh. Like, eto, podcast, ako, kayo, hindi naman nila mapag-uusapan yung mga pinag-uusapan natin. Real experiences, that's what people want. So, I think hindi talaga tayo magiging replaceable. Especially now na napaka-ano ng social media. I don't think na magiging entertain. Maybe for now, nakaka-entertain sa iba yung mga AI videos. Pero as time goes by, magda-die din yun. I believe na magda-die din yun. Kasi, iba pa rin yung real people yung kausap mo, pinapanood mo, at babalik tayo sa mga taong hinahangaan talaga natin. Diba? Actually, sige. may man nakikita ko na AI na gawa sa, yung PubMats na gawa sa AI. Madami. Sa bayan nakikita ko. Sakit sa mata. Ang laki pa Ulit lang sila ng Oo. Diba? So, wala ka ng uniqueness eh. That's the thing about AI. Masyado lang siya stagnant.
walang own uniqueness, walang own concept, walang own creativity. So parang walang sense, di ba? Saka to be honest, distinguish mo na din Oo, talaga. malala mo talaga kung Nasasanay AI ba ka siya na o kung, hindi. Ay, ito. Kahit hindi ka expert, may kita mong AI siya. So, tayo as comm people, since yung mga professions like doctors, engineers, ang tools talaga niyan is pen and paper. And I think tayo, if mag-a-agree ka ate, I think it's connection. Yeah, Connection true. with people, yun talaga yung magiging power natin. Mhm. And if accurate yun for you ate, how do you think, ano ma-advise mo sa amin as students, paano makakonect with real people and, build real connections? Yan. Connection. Connection sa you Kasi don't diba, have. talaga yung power natin na, sa totoo lang, it's parang yun talaga yung maging ladder natin. True. Yun And yung real I can attest to that. I have so many things that I want to say. Pero ako, ang number one ko, especially now that you guys are in college, you guys should build connection with your professors. Number one. Kasi professors, yes, sila gumagawa ng grades mo. And sometimes it actually matters na medyo kilala ka ng prof mo for them to really grade you and for them to really know you. Kasi, yun makikita nila on how you parang connect with them, communicate with them. Kasi, hindi lang naman grades all the time, character, right? So ako, nung college ako, yun talaga yung number one ko. Halos lahat ng professors, ka-close ko. Pero not to the point naman na parang, alam mo yun, yung gusto mo talagang, alam mo yun, you guys get what I mean? Yes. Hindi naman yung talaga sisip-sip ka. It's more on knowing them, being with them, and respecting them. May respect Syempre, ba din? yun yung importante. That's why, even up until now, halos lahat ng mga professors ko is medyo, hindi talaga ako nalilimutan. And yun yung maganda. It's a testimony na nagkaroon ka ng magandang connection kasi they still know you until now. Then second, of course, classmates mo. Classmates, sila rin naman talaga yung makaka-help mo. Kasi actually, may mga classmates ako that gave me work. Work na nakapag-connect ako with other people. Like, meron akong classmate, si Randolph. Binigyan niya ako ng job as para manager nila. So, sila editor, videographer, ako yung manager. So, naka-work namin nun sila Queen Yasmin. Naka-work kami sa mga different brands. And then, naging graphic artist ako ng isang senator nung ang tawag dito, nung campaign season. So, siya video editor, ako graphic artist nung isang senator. So, parang, di ba, imagine, despite us being a student, hindi nyo kasi alam kung sino sa inyo yung may ibang connection. Kasi yung iba hindi naman talaga magsasabi yan unless very close kayo. Pero yun yung dapat. Kung sino yung nasa proximity nyo, build connection, build relationship. Kasi at the end of the day, sila yung makaka-help sa'yo. Hindi lang for you to meet other people, but ma-boost yung confidence mo to be a better communicator pa in the future. So, yun yung sa akin. So, talagang, be friendly, maging mabait kayo, even sa mga guards, sa mga kala Sir Manny, sa mga natin, utility. Kasi nung batch namin, si Sir Manny, kami yung pinaka-favorite niya. Kasi kami yung lagi nagbibigay ng food sa kanya. And then, lagi niya sinasabi na hindi lahat ng batch is alam na dapat magbibigay ka ng food para sa mga taong kasama sa prod. So, yun lang. Talagang maging mabait kayo. Lahat pantay-pantay. And just live the most out of your college life. Pero wag naman laging college school lang Siyempre party-party. Siyempre party-party din kayo. Huwag din natin kalimutan to have fun. Oo, Siyempre ako, kahit naman sabihin nyo summa cum laude, talagang dati party. Would you say ate na meron ka pa rin life ng outside school kahit? Sobra. Alam mo, feeling ko kaya nga nalilito din yung mga ibang tao kung bakit ako nag-suma. Tapos makita nila, parang after class, punta kami dito. After class, tambay kami. Yun. So, yun yung maganda. Kasi as long as maganda yung environment mo, maganda yung support system mo, ma-achieve mo talaga yun lahat. Ang saya naman. Kasi nababalance mo ate yung school life noon. Tapos yung
fun side of life. Yes. Diba? Kasi actually, yun yung struggle namin Actually, ngayon. ano po ba yung secret niyo, ate? Sabay-sabay lahat yung prod. And yung sa course kasi na to, very time-consuming siya. Hindi mo siya pwede i-cram na, in 1 hour, sulat Tapos mo to. na agad. Hindi Oo, kasi hindi very siya time-consuming siya. You have to be there. Kailangan mo mag-shoot. Effort talaga. Diba? It takes a lot of effort. Yeah. So, ate, based po sa mga napag-usapan natin, parang naano ko na, ang dami na po palang pinagdaanan. Simula dito hanggang sa outside ng school. So, ano po yung parang magiging message nyo sa amin? And also sa mga gusto din mag-com student dito sa Benilde Antipolo. Okay. So, yung message ko is, siguro, do things scared and do things as if yun na yung gusto mong gawin sa last day mo on earth. I mean, totoo naman, di ba? We should always live in present. Kasi yun naman, lagi dapat ipakita yung gusto yung willingness natin to be there, to be present. Kasi sabi nyo nga, di ba, dapat lagi tayong present, lagi tayong andyan, dapat laging tumatakbo yung isip natin all the time. So, yun naman yung importante. Talagang always do it scared. Just believe in yourself, of course, and don't be too hard then on yourself. Dapat alam mo din yung balance on hanggang saan ka lang, hanggang anong kaya mo, and ano yung gusto mo. And yun, ang maganda rin naman din sa Benilde, if dito mag-enroll ng mga tao, it's a balance din talaga. And I know you guys know naman, balance yan na hindi lang naman lahat ng prof puro prod. Mostly may ibang prof dyan talaga na bibigyan kayo ng breather or di kaya bibigyan kayo ng other lessons on how you guys can manage until the end. Kasi kung nakaya namin, for sure, kaya-kaya. Lagi ko nga rin mention ate from the previous episodes na si Benilde Antipolo, yung faculty talaga nila, it's not just professor-students. Like, merong deeper connection aside from, pumapasok ako dito as teacher. I teacher, that's it. Sabi ko na, pinapa-feel nila sa students na, we can connect as human beings, Yeah. Pantay-pantay tayo dito. Give respect, pero you can talk to us, kung may problema, may tanong, just come and talk to us. Parang, ayun yung pinaka-benefit talaga na nakikita ko ng Benilde students here in Benilde Antipolo. Now, we have great, good, and very kind professors talaga. Faculties, hindi lang professors, faculties lahat dito. Yeah. Even hanggang sa guards, ating housekeeping, lahat. Yeah. Actually nga, sa tuwing pupunta ako, like, magtatap ako doon na ID. Makikita ko doon sila ate. Hi ma'am, good morning Diba? po. Very talaga sila sa tao. Pero, eto ate, last question for this segment. We talked about a lot of bright, positive sides of comms. Pero we have this dark side na hindi naman din natin may pagkakaila. Yes. Horror. Maraming, horror stories. Marami tayong magiging connections, happy memories, very projects, very wonderful projects with brands. Pero, we can't deny na hindi naman lahat ng tao is magugustuhan tayo. Yeah. Hindi lahat ng tao ipupush tayo paangat. Mm-hmm. And may mga pili lang naman ng tao na crab mentality. Mm-hmm. So, how do you handle, as a student and now as a working na professional, how do you handle people who tend to pull you down? Yeah. I also, as much as I have a lot of, positive experience, so dami rin nga ang negative that happened. Not negative in a way na talagang like negative. It's more on lesson talaga. Cause sa atin, alam niyo naman na every prod, talagang may mga away-away yan. Hindi na yan. Mga section wars. Di ba? Mga leader wars. Yung gano'n, talagang nature natin yun. And ako kasi, since ako laging leader sa lahat ng mga events, lahat ng projects, lahat ng groupings, sometimes talaga minsan nami-misunderstood ako on how I'd say, how I lead, how I talk to people. Because
then again, we're still learning. So, hindi rin naman natin alam agad yung ins and outs of every people. So, yun talaga, siguro ang mga negative side would be, mag-outgrow ka sa other people, ma-judge ka nila na bida-bida ka. Alam niyo yun, it's us. Pag kong sasabihin, bida-bida. Normal na yun, tayo na yun talaga. Pero, ayun, lahat naman ng negative side. And negative side din, siguro yun nga, yung parang, minsan may time na hindi na ako nakakauwi ng bahay. May point nun na tawag ko sa sarili ko, border na lang ako sa bahay. Kasi makikitulog ako sa bahay ng iba, balik ako sa bahay namin para maligo, magpalit, hindi na nga makikikain, papasok na ako agad sa school. So talaga yung parents ko nun, nawiwindang na parang, ano bang ginagawa mo? Nag-a-addict ka ba? Parang OFW. Oo, parang bihira OFW natin talaga. sila makita. Oo, bihira na lang. Kaya sabi ko, dito ng border, pawin na gano'n. So yun yung mga negative side. Pero, kung looking back naman, it was negative. Pero right now, it's becoming more of a lesson na it's gonna be like that talaga. Like, kunwari, yung pag-judge sa'yo ng people just because you can do this. It's normal. You know, we should be thankful pa nga na parang, okay, people look up sa atin. Na parang, napapansin niyo yan, na magaling ako. So, ibig sabihin effective. Kasi hindi naman din madami yung mga hate sa'yo. May ilan, totoo, ilan lang. Pero, just prove to them na talagang kaya mo, na kahit anong mangyari, kahit mag-isa ka lang, kahit wala kang group, you can do it kasi tayo eh. Kahit anong hurdles man yung nandyan sa atin, kaya natin. We can be a one-man team. Kung tawagin, di ba, na kaya natin maging director, writer, actor, actress, cameraman. Lahat yun tayo, kaya natin. So, nung time na yun, masakit. Nung college, madaming hearsay. Pero, since madami akong support system, even yung mga professor ko, pinagtatanggol talaga ako. Kasi they know me. And yun yung maganda. That's why connections. Kasi alam nila kung ano ka talaga. And yun, sa work naman, again, hindi rin yun maiwasan. Pero dahil nga I'm starting in a humbling position. Kasi accounts associate, meaning nasa pinaka-starting. So far, wala pa namang negative side. Although, nakakapanibago na nung college ako, parang ako lagi yung bida. Kilala ako na lahat ng tao. Pero pag nandun ka na sa industriya, baguhan ka pa lang. So, ano na siya, parang magiging humbling experience siya. Yung ganun. So, makukuha mo on how you will build yourself and how to be unique sa ibang tao. So, yun. And yun, Binild talaga really showed me na kahit sa college, yun din yung mangyayari in real world. So, yeah. So, may related talaga siya po. Ganda na answer ni ate. No? So, kumbaga parang, in short, let's brush it off. Yung mga ganong klaseng experiences. Not brush it off, of course. We're humans, medyo makaka-affect at the moment. Pero, do not react na lang. Parang iting luha mo, tas bumalik ka. May reaction onte, syempre. Hindi talaga pipigilan yun. Pero, of course, be humble pa rin kasi lahat yan may balik. That's why siguro I'm thankful nga na lahat nung nangyayari sa akin, despite all the hurdles I had before, parang it's God rewarding me, the universe rewarding me na, nahirapan ka nung college, ang dami nangyari sa'yo, sige, bigyan naman kita ng magandang side of life. So, it's a circle of life. Kung nahirapan ka college, makikita mo na magiging maganda din yung yung finish line mo, as long as you just keep your feet on the ground. It's an inspiring message from Ate Princess na yan, sa mga students right now and upcoming students ng communication arts, there will be dark and sad rainy days, pero there's a lot of rainbows after that. Yeah. After those rains, magkakaroon ng maraming rainbows for you. As long as you believe in yourself. And of course, you show up, diba? Pakita mo rin kung ano yung best mo. Hindi din naman pwede na positive lang yung thinking pero wala kang gawa. You have to pag-combine yung positive mind and then of course, yung actions mo, effort mo. Yes, tama. Okay, for our next segment, magkakaroon tayo ng game, laro, and yun yung choose a letter from our previous episode din.
ganun pa rin yung rule, mechanics natin. Pipili si Ate Princess, ay mag-spin the wheel siya, and then the first letter, letter na mapipili, the first thing that comes in her mind, ikukwento niya yung experience niya doon. niya. Yes. So, let's start. We're gonna choose 5 letters. Let's spin the wheel, Okay. Ate Princess. Okay. The letter is A. What is it A? Hello, B. B. Letter B. Letter B. Okay, letter B. Binild. Wow! Diba? Go Binild. Yes, go Binild. Animal. Binild. I mean, from what I've like mentioned naman, it's really, it's really the school na hindi ko talaga makakalimutan. Nandito na-hone lahat ng mga skills ko, lahat ng friends ko, nakilala ko, heartbreaks, right? Yung mga nights of crying, and yung mga opportunities, knowledge, yung lahat talaga. Like, nandito siya in our campus. Siguro, hindi naman natin sasabihin na lahat ng experiences ay same sa isa't isa. It's how we make the most out of our experience, diba? So, yun. Binild. I love Binild. Sponsor me, Binild. Love Binild. Love communication. Love you guys. Sponsor me. Let's sponsor Ate Princess. Sponsor me, Binild. Okay, next letter. Next letter. Oh, we love Binild, no? Diba? Kami din one day, Super. sana ma-invite din kami sa podcast someday. Then, letter H. H. Letter H. Hala. Hala, letter H. Wait. H is... H, heart. Heart, I guess. Hardworking. Oh, hardworking. Ayun. Galing si ate. Heart and hardworking. Ibig sabihin, heart and hardworking, kailangan mong i-collaborate. Yes. Ayun yun. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina na despite having a lot of projects, talagang kailangan mo rin i-balance yung life mo sa, like sa love, hindi lang love, sa romantically, even sa friends. Kasi mamimit mo talaga dun yung mga makakasama mo, maybe until the end, diba? So, maging hardworking ka, but at the same time, you should know when to take a rest din. Kasi ako nung time na yun, dumating sa point na, syempre, Comguild president ako. Tapos, project pa namin, ad script. Tapos, project namin sa mga other na mga subjects. Tapos, nag-mount pa kami nun ng mall show. Kasi nung batch namin yung nag-pioneer ng mall show. So, ako yung head nun while juggling yung paggawa ng ad script, ako editor, ako shooter, tapos other projects pa, PCs and whatnot. So yun, parang 1 week ako, lahat ng tao sa akin, parang, buhay ka pa ba? Ikaw pa ba yan, princess? Parang, tinitignan na lang nila ako, naawa na talaga sila sa akin. And, in a sense, hindi naman ako naawa, kasi I know na kaya ko. But I'm more on looking forward sa parang, ano yung magiging bunga niya. And naging maganda naman, maganda yung nangyari. Pero at the same time, hindi ko kinalimutan yung mga tao around me. So, hindi naman ako nag-shutdown. I asked for help. I asked for, for comfort. Nung sa ex ko and sa mga friends ko. And yeah, yun. Talagang kailangan mo lang i-balance talaga yung life. And kaya yan, you guys. Yun. Kumbaga, mentioned yung ex, di ba? Mayroon din, you guys ended up, pero thank you pa din kasi ang dami niyong good memories. Oo, Ang dami totoo. din ni ating supporters. Yeah. So, Oo, ganun grabe. din. Alam mo sa college, kung marami man tayong struggle right now, after this, mas mananaig yung good memories sa atin. Oo. Ang Totoo. strong mo ate sa part na ang dami ng parang nangyari Kaya, sa pero college. alam mo ate, hindi Ano halata. Hindi halata. Sobrang fresh mo ngayon kung ginanon ka Oo. ng college. Ngayon Hindi lang. halata. Noon hindi ako makakaganto noon. Talagang, yung mga tao talaga maawa talaga. Kilala niyo si Jo? Sir Jo? Si Sir Jo? Yes. Kasi hindi, kabatch namin noon.
Talaga naawan na sila sa akin. Sila na yung gustong magpapahinga sa akin. And sabi ko, di, kaya. Talaga, kumbaga sa superhero, kailangan Oo. lahat ng ability. Yun naman. Well, thanks Benilde. Thanks to our prof. Yes, kumbaga, ikaw yung Avengers. May Avengers. Si Avengers, meron siyang, sino yung Mapa. pinakaano ng Avengers? Meron si Captain America. So, sa Benilde, ikaw si Princess. Ikaw yun. Well, I don't know. Next letter. Letter. Ang hirap pala mag-isip, no? Na, ano ako? M. Letter M. Okay, Sorry, so Ate. M, money. Yes, money. Money. So, money kasi, alam naman natin, magastos Apo. yung tobak. Apo. Magastos, di ba? Actually po. Parang akala mo. Wala nang katapusan, Wala, guys. oh. Parang kahit sabihin ng mga tao, this is school ka mag-shoot, but it doesn't end there, di ba? Napakainin kayo. Oo, papakainin ka. Tapos, let's say, punta kayo sa ibang mga location Yes. scout, ocular, ano pa ba? Yun, yung pag gusto nyo kasing gawin yung, ano nyo, yung vision nyo, gagawin nyo lahat. Siyempre, gusto nyo punta kayo dun sa ano, sige, beach kayo para lang may beach. Lahat gagawin nyo talaga. Pero, yun, it's hard, lalo na pag college ka. Kasi ako, parang limited lang din naman yung budget ko noon. And hindi naman all the time talagang mahihingi natin sa parents natin. Kasi may mga projects na mahal. Lalo na pag sabay-sabay, di ba? Normal siya. I'd say really normal siya kasi it happens to us, it happens to everybody, even sa industry. Kaya nga may mga producer. Kasi sila yung nag-budget ng mga money, sila naglalabas, sila yung bibigay, suporta. Pero sa atin kasi, I'd say money kasi parang may times nun na sa mga friends namin na wala na talaga sila, nahihirapan sila. And ang ginagawa namin, pinibigyan na lang namin sila ng parang other task na dapat gawin. Like even ako kasi very maintindihan akong leader, I'd say, na kapag yung kasamahan ko, nahihirapan siya at hindi niya kaya yung gagawin niya, hindi ko siya i-judge. Lilipat ko siya sa other stuff. So even when it comes to money din, hindi ko sila napipilit. In a sense na parang medyo selfless rather. Selfless ako na kapag nahirapan sila ng bayad, ako nag-aabono. And hindi ko naman nakikita yun na bad thing. It's more on, I really want everyone to graduate, especially sa friends ko talaga. So lahat ng pag nahihirapan sa budget, kanya-kanya kaming parang pitch in. Tapos parang minsan, yun nga, hindi ako magastos kumain kasi parang alam ko na may need i-allocate na budget pa for that. Pero yun naman, experience yun and matututunan nyo na in life, hindi lang naman porket yun na experience nyo is nonsense siya. Pero maganda siya now that I'm working kasi nakita ko on how to budget properly, on how to manage my expenses, and how to really celebrate yung mga abundance na nakukuha ko, di ba? Yun yung importante na kasi kahit sabihin natin madami tayong pera, mawawaldas natin. Pero iba pa rin yung parang it's something na pinaghirapan mo talaga. So, yun. Sabi, ang biro ko nga sa parents ko, ate. Nakapagpatapos na rin kayo ng doktor. Kasi, kada minuto may kailangan kang bayaran. Parang patapos na rin sila ng doktor. Oo. Pero skills yun naman skills na nabibili. Di ba? Hindi nabibili per se, pero yun yung skills na kailangan talagang paggastusan. Kasi, hindi naman all the time is nandyan yung resources natin. Especially now, to be honest, sa batch nyo, nakita ko, sobrang ganda ng mga production works nyo. No, sa amin kasi medyo mahirap pa. Kasi parang madaming limitation. Bawal kami masyado lumabas noon. Bawal lumayo. So sa inyo, sabi ko, ang galing, ang ganda, ang daming budget. Pag nakita ko maganda yung project ng isang group, sa batch nyo or sa batch ng kabila, sabi ko, daming budget to. Mayaman ang producer nila. Pigaan talaga sa Oo, ating pigaan. budget. So, ayun. Next letter tayo. Parang gusto ko bumuhod ng isang bagong episode. Talking about budgeting lang. Actually. N. N. Letter N. N. Natalo. Ay, yun ganda. Masaya pa din. Magaling ka.
nanalo, madami experiences. Siguro, proud to say naman, ewan ko, siguro hindi ko gusto mag-boast or hindi ko gusto na magyabang. Pero I would really like to say na nung college ako, mas madami talagang nanalong experiences ako. Hindi ko, ang weird. I hope you guys don't get me wrong, I'm not trying to brag in any shape or form. Pero, for some reason, parang halos lahat ng mga, let's say, projects, lahat ng mga competitions, lahat ng mga group works, parang nakikita talaga nung batch ko na puro ako yung nananalo, kami nananalo, parang, ewan ko, pag i-stalk niyo yung IG ko, yung IG highlights ko, doon, like, dire-diretso na, parang, yun nga, lahat ng mga pitches, lahat ng mga campaigns, puro mga campaigns idea ko, tapos yung mga spotlight din yun, campaign idea ko, ano pa ba, pag may competition, pag-com, sa, yung mga cheerleading competition, yun, ako nag-choreograph, nanalo kami, yung ganun, parang, ewan ko, siguro, hindi sa dahil lagi ako nagbibida-bida. But it's more on parang, since nabigyan nga ako ng confidence ng mga tao around me, parang they know na once ako yung nag-lead, alam nila na something great will happen. And yun yung nagustuhan ko naman sa mga tao around me and sa professors, like sila Miss Ivy, sila Sir Al, like alam nila na ako agad yung pagkakatiwalaan nila to lead this, to do that, because ayun, ewan ko, siguro, it came with an experience din naman sa lahat ng mga naturo sa akin, na-experience ko. And yeah, like even up until now naman, like nagugulat ako na yung mga gusto ko na pupunta sa akin. And yeah, it's not sa pagiging lucky, but it's more on pagiging, parang I'm also making actions din kasi para makuha ko yung gusto ko. So yun lang naman, it's parang we need to win in our own way, pero we don't need to down other people sa process natin. And maybe yun din yung reason as to why up until now parang everything aligns to what I want. Speaking of nanalo kami ate to have you here. Wow. Actually, Sobrang, birthday. Thank you so much sobrang for kasi being here, nung, ate. naging talk natin, sobrang helpful, very yung juice nung conversation, alam mo, ang dami kong natutunan, ang dami namin natutunan. Sobrang helpful siya for us sa mga magiging future communication art student. And ayun, more positive tayo eh. Hindi nga more eh. Puro positive talaga yung nangyari ngayon. So, ayun, anong magiging message mo ate sa ating communication art students? You know, para to end this and also the future communication art student. Ano na lang yung magiging message mo sa kanila as a giveaway? Okay, so siguro hindi na rin naman magkakalayo yung message ko for the com art students right now and the future students. It's more on believe on what you want to choose. Kasi hindi naman natin sila mapipilit na mag-com. Of course, we know that it's still them parang shaping their choice depending on ano ba yung nakikita nila sa atin. So, ngayon, sa mga com art students, of course, ipakita nyo sa mga ibang tao na ganito tayo, this is how we work, this is what our industry is, kasi yung mga ganyang testimonies will greater influence yung mga future com students natin. And yun yung mahalaga, yung makikita nila yung Binuild Com Guild page na puro mga works natin, puro magaganda, mga ano yung magagawa nila. So yun lang, talagang produce, create, be creative, be your own. And eventually, you will find your spot in the industry. So ate, kahit to end our Inside Comms podcast po, meron ka po bang isang kahit motto na may iwan sa aming lahat? Pre-practice ko yun. Sabi ko nga, bakit tatanungin nila ako?
Ako, siguro, be at present. Be at present and don't overdrive your life. Wow, that's so insightful and Sobrang wonderful. thank you, ate. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Be at present. Tsaka ano din, huwag ka rin masyadong look back sa past. Yes. Huwag ka rin masyadong kabado sa future. Be Yes. at present. That's Yes. the perfect motto for us communication people. Yes. Ayun. So, ayun. Thank you so much, Miss Princess, Ate Princess, Princess Perez, everyone. Sobrang grabe yung episode na to. Thank you so much. We're very honored to have you here, Yes Ate. And sobrang thank you sa lahat ng advice mo, kwento mo in life. Sobrang dami naming na-absorb and iuuwi from this episode. Yes. So, ayun. That's it for our episode 3, mga companions. Again, this is Princess Perez, our guest for today, a Benildian alumni. And this is me, your host, Chloe, and... I'm shy, guys. Okay, that's it for today, guys. See you on the next Bye-bye. episode. Bye!